Dahil sila ang pinuno ng Yes, sindikato I dito know. sa Pilipinas. Kaya masakit sa akin po. Ako, handa ako magpakamatay sa bayang ito dahil ako ng lolo ko bayani. Bakit? Nag-iisa na lang ako sa buhay. My son passed away. He is my only one son. He is a computer analyst. Napakabuti ang asawa ko, doktor na sa Amerika. What for? Kung ako'y mamamatay dahil sa pagmamahal ko sa bayan. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Magbagong buhay tayo, mag-isip-isip tayo. Tayo, sabi ng Diyos, matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Wala tayong dapat inunahan. Ipaglaban natin ang karapatan natin mga Pilipino. Sawa-sawa ako, 12 years old, 13 nang magmarsyalo. Ngayon, 70 years old na ako, Marcos pa rin, sinaid ang natirang kabaitang na ninakaw nila ng 21 years. Sino? Kaya ako handang makipagpatayan sa kanila. Wala akong pakialam. Diba? Ang kapal ng mukha. At yan, hindi yan nakakapunta sa Amerika si Bongbong dahil sila nakademanda sa mga ninakaw nila. Kailan bakit nakapunta yan doon? Inimbita ni Trump, kaya yan nakapunta doon. Diba? At ang nakalagay sa library ng Amerika, hindi ko lang matandaan kung sinong sumulat ng librong yan. Ang pinakamatakaw, mamamatay tao at diktador na naging presidente ng Pilipinas ay walang iba kundi si Ferdinand Edrelin Marcos. O yun, pumunta kayo sa Amerika, sa California, mababasa niyo sa library ang istorya ng buhay niyan. O ngayon, kaya kayo mga Pilipino, isip-isip kayo. Nananawagan kami kay General Browder. Ang nagpapasweldo sa inyo, sir, I salute you as a general. Mga Pilipino po ay nagpapasweldo sa inyo. Dapat po ay kayo maging matapat sa konstitusyon na kayo ay pagtatanggol nyo ang mga Pilipinong inaapi. Hindi po si Marcos ang nagpapasweldo sa inyo, sir. General Browner, nakikiusap ako sa inyo. Hindi si Bongbong Marcos ang nagpapasweldo po sa inyo, kundi ang mga Pilipino. Kahit mga bala ng baril ninyo. Kaya kayo po yung mag-isip-isip, General Browner, sapagkat kayo po ay may takot sa Diyos. Ako po, sir, ay isang born-again Christian. 50 years. Pero ako'y nandito. Pwede magmura, ma'am. Pwede magmura. Yes, no. It's a bad. Bad? Yes, bad word, no. It's not authorized. I'm angry, but nakikita ninyo, bawat patak ng, sabi ni Lord, bawat patak ayaw nyo magmura. Kung magmumura, sige. Ay aking, listen to me. Bawat patak ng luha natin, nababatid ng Diyos. Yes, tama. God is from above. He is watching us. Anino. Duterte! 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 Ayun, may kanta naman. Akin ang beat. Di ba may kantang gano'n? Oo, sige. Akin ang beat. Sayo sa atin lahat. Oo, kaya nga. Mga Duterte. Akin ang beat. Oo. Sasayo tayo. Sige, sounds of silence. Maestro! Music! Duterte! 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 I love you, Tatay Digong. Ako po si Star Marquez. Ako po ay pamangkin ni Benny Marquez ng Lucena, Quezon. Pamangkin po ako, kaeskwela niyo po siya, sir. Kaya I love you po hanggang the last drop of my blood. I love you, Tatay Digong. Ako po si Star Marquez. I love you po, Tatay Digong. Gusto ko po na makita ko po kayo ng buhay. Iyahal ko po kayo, kritisan ko po kayo. Kung may pera po ako, katulad ng dati, dadalawin ko po kayo today. Kaya lang po wala lang. Ayan. Ay, ito po that I love. Sarah, I love to support and to show the whole world na hindi sila masamantala. If you know the real Duterte, napakabait ng tao. Baka mamaya baliktarin nila, sabihin na naman sa balita nila, masama mga Duterte. Ano masama? Ano? Ako po 50 taon na Pang-ina kayo? ako po galing sa isang mabuting pamilya. Bayaran kayo mga hinayupak kayo. Yan, hindi bayaran yan. Iba naman tong signal na to.
Kung ano ang gusto niyo sa bayan natin sa Pilipinas. Dahil kami ay nagrarally lang dito, peaceful rally, kami ay nagmamas dito, but ang question ko, taong bayan, willing ba kayo na ganituhin tayo? So, ang huling pasya pa rin ay ang taong bayan. So, huwag niyong maliitin ang taong bayan dahil punong-puno na ang taong bayan at huwag niyong hintayin na lagalab na ang bayan. Lagablab na ang bayan. So, hold on lang kayo dyan. Kung sino yung available, please join us. Dahil mayroon naman tayo ditong mga tubig. And we are doing our best to provide kung ano mang pagkain na mga maraming volunteer na nagdadala dito araw-araw. So, para sa akin, huling mensahe ko ngayong araw na to, ang challenge na ito hindi para sa akin. Ang challenge nito is bilang Pilipino. Ano ang pagmamahal natin? Ano ang silbi nitong flag natin kung hindi kami, tayo ang tatayo? Anong silbi ng maraming dugong dinanak, maraming namatay sa Mindanao dahil lang gusto ng kapayapaan, gusto ng kasarinlan? Mawawala yan kung if ever hindi natin bantayan ang impeachment ngayon. So mga kababayan ko, alam ko gising na kayo. Just wait. Kung ano ang inyong nasa puso sa mga araw ng impeachment dahil tuloy-tuloy ito, kayo ang magdesisyon para sa ikabubuti ng iyong bayan. Kung mahal mo ang Pilipinas, sumama ka dito. Hindi lang kaya natin i-like and share, but I'm inviting you to join us and fight with us para i-preserve natin ang ating kalayaan. Again, God bless you at tuloy ang laban. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless. Wala namang presidenteng first time nangyari na pinahiya ng ganyan. Bakit? Dahil ang taong bayan, ang OFW, ang mga migrante, hindi tulog. Gising sila. So, yan ang mensahe ko sa kanya. Ang OFW at migrante ay galit na. How much more dito sa Pilipinas? How much more ang mga Bangsamoro na ayaw na ng gulo dahil sawa na tayo sa Mindanao ng gulo. So ngayon, ang mensahe ko sa kanya, ayusin lang niya ang kanyang ginagawa dahil hindi ko pinangarap na ang taong bayan ang magtapos sa kanyang termino. Dahil galit na ang taong bayan. Kaya ako ay nananawagan ng peaceful na prayer rally, peaceful na nagkakaisa tayo. Dahil kung may wisdom sana siya, in my prayer na sana bumaba na siya kung tingin niyang hindi na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Dahil hindi naman masamang kung bumaba ka, ibig sabihin meron kang bayan. So, kung magpatuloy pa rin siya dyan, kanyang gusto yan. Pero, ang masasabi ko sa kanya, sure mo, dahil pabalikan ka ng konstitusyon kung ano ang maling ginawa mo sa panahon na ikaw ay nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas. You are accountable sa lahat ng ginagawa mo at sa mga taong milyon-milyon bumoto sa iyo dahil kay Inday Sara.